At ano ang balita po ninyo? Wala po dahil alam namin ay kayo complainant against Roy Padilla Jr. Ang purpose ko lang, kaya nagpaulak ako ng ganitong press con is tulukan na natin yung issue ng disqualification ng ating dating congressman at dating gobernador Casimiro Roy Padilla. Kasi nakita naman ninyo na mayroon siya binabanggit ng mga individual, in particular yung kanyang kapatid at yung tumatakbong congresswoman na sinasabihan niya nasa likod nito. When in truth and in fact, I was the one who filed a complaint for disqualification sa COMELEC. At itong kasong ito ay nagdesisyonan ng COMELEC Division and Bank. Pagkatapos sa COMELEC and Bank, dinala sa Supreme Court. At doon ay represented siya ng kanyang sariling abogado. So, in my part naman, hinihintay ko lang kung ano magiging desisyon. At ito na yung tamang oras na liwanagin ko. Kasi para wala nang samot-saring aligasyon at spekulasyon kung sino ba talaga yung nag-file ito. Kasi ang katotohanan, wala namang ibang tao na nag-file nito kung hindi ako. Kasi ako mismo ang complainant dito sa petition for disqualification na ito. Na itong kasulatan na ito, notice from the Supreme Court in Bank, ay natanggap ko kahapon. So, yung araw na ito, wala pa nga ako almusal at kulang pa sa ligo, ay binibigyan ko lang ng informasyon para yung ating mga kasamaan sa local media, print and broadcast media dito sa ating lalawigan, ay klarado sa kanilang kasipan na wala namang kinalaman itong mga individual na binabanggit ng dating congressman ng dating gobernador. Na dito sa desisyon na ito, sinasabi ng COMELEC in Bank, hindi po ito by division kung hindi in Bank, dated February 11, 2025, na yung kaso po ni former congressman, former governor Padilla, petition for certiorari with prayer for issuance of status quo ante order or temporary restraining order or with preliminary injunction is denied. Ibig sabihin, binasura at pinawalang visa. In fact, yung po kanyang abogado ay naghingi ng motion for extension to file certiorari. Yung main case doon sa petition for certiorari. At ito'y pinagbigyan. Pagkatapos matanggap yung kopya ng kanilang pleadings, signed by his lawyer, niresolba po ng kataas-taasang hukuman. At ito po ay in bank. Ang mga nandun po, yung mga justices na nandun, nung in bank na po, wala pong iba yung ating Chief Justice Gismondo, Justice Hernando, Justice Alamilla, Justice Lopez, Justice Garland, Justice Marquez, at yung isa po ay ulit si Justice C. So ibig sabihin po ito po ay pinag-usapan ng buong komposisyon kasi ang in-bank po consists of 15 justices and 14 justices and Chief Justice. It consists the 15 composition ng in-bank sa Korte Suprema. So ang ating lang po intention ay para move na tayo. Pero sa batas, mayroong karapatan si former congressman, former governor RPJ na mag-file ng motion for reconsideration. At yun ba po ay nasa kanyang kagustuhan kung ano ang advice ng kanyang lawyer, kung siya po ay mag-file. Kasi kailangan lang, ang regulasyon lang naman dito, 15 days from receipt, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration. Kung sa tingin mo ay may sustansya, may argumento ka na kailangan mong isumiti sa kagalang-galang na hukuman, Supreme Court, ay pwede kang mag-sumiti. Kaya lang, binibigay sa iyo ng batas, 15 dias lang from receipt ng resolution, in-bank resolution ng Supreme Court. So, ang totoo po nito, itong kaso po nito ay, sabi nga natin, tapos na, meron na desisyon ang kataas-taasang hukuman na napatunayan dito, sinasabi dito sa desisyon na hindi na ipakita ng petitioner, which is si RPJ, na may basihan yung kanyang pag-apila mula sa decision ng COMELEC in Bank. Kasi ang decision is COMELEC in Bank, sabi ng Supreme Court, tama at ayon sa batas, in accord with facts and applicable law and jurisprudence, yung ginawa ng COMELEC Law Department na binasura yung kanyang kandidatura bilang congressman ng Segunda Distrito. At yung kanyang prayer na issuance of TR, alam naman natin yan yung ibang mga kaso, may mga inisyon TR ang Supreme Court. Hindi kasama itong kanyang kaso nito na i-deny po yan. Dinismiss yung main case, yung kanyang prayer for TR, which is the accessory remedy, dinismiss din po ng kataas-taasang hukuman. So, all in all, ito pong kopyang ito na bibigyan ko kayo for your own reading, for your own comments, observation, na ito po yung galing, hindi po ito galing sa akin.
original po ito, may tatak po ng aking opisina, na ito po yung kalatas galing sa kataas-taasang hukuman, na yung yun ang kanyang petition and social obligation as lawyer, kasi merong legal issue. Kasi kailangan naman i-interpreted at ipatupad kung ano yung nasasaad sa batas. Kahit sino man po na registered voter dito sa Segunda Distrito, pwede kayong maghain ng inyong petition challenging any of the candidate for the position. Kasi ito po yung karapatan na binigay ng batas. Bilang abogado, nakita ko merong mali. Ang akin lang naman, para di malito. Kasi sayang naman yung boto ng mga taga-Camarines Norte, particular ang Segunda Distrito. Kung bubutuhan mo, tapos hindi naman makakount kasi considered as stray votes. He is considered as not a candidate. Kasi yung kanya pong problema, yung kanyang disqualification, perpetual special disqualification. It's because of the previous conviction doon sa yung kaso na malversations of public property, na meron pong kaukulang it carries with it the accessory penalty of special perpetual absolute disqualification. Ang kailangan po talaga niya, makakuha siya ng presidential pardon. Katulad po nung dating mayor ng Iloilo, si Mabilo, he was granted presidential pardon. With that, pwede na siyang tumakbo. And even yung dating presidente, si Gloria Arroyo, binigyan din siya ng presidential pardon. Ngayong congressman siya. Si Era, binigyan din siya ng convicted on the crime of plunder. Binigyan siya ng presidential pardon, pwede siyang tumakbo ulit. Iyon ang kailangan. At yun ang susi sa mga darating pampanahon, darating na election. If we could get presidential pardon from the office of the president, by all means, he can run for any position he wants. Attorney, may habol ko lang siguro balikan din ko yung kasi isa ito sa mga issues na ibinabato ngayon ni RPJ, kasi isa yun sa mga naging reason niya kung bakit bakit niya tinikalan ang kanyang kapatid. Kung halimbawa po sinunod ni Gov Dong yung kagustuhan niya na siya ay ma-appoint to any position, ano yung posibleng kaharapin ni Gov Dong kung sakaling sinunod niya yung kanyang nakatatanda kapatid? Kasagutin ko mo sa punto bilang abogado. Yes. On the legal side, alam naman natin yan, may provision sa Constitution, hindi naman kailangan maging matalino. Lahat ng natalo noong nakaraang eleksyon, katulad ngayon, mayroong eleksyon, tumakbo ka bilang mayor, tumakbo ka bilang kagawad ng bayan. Pag ikaw ay natalo, yung mga kaibigan na natin nanalo bilang gobernador, congressman, sa loob ng isang taon, ay hindi ka pwedeng bigyan ng appointment. In whatever form, shape, and manner, hindi ka pwedeng bigyan ng appointment, whether casual, ordinary, or permanent. Iintayin mo nyo po yung election ban, election one year ban, yung prohibitions against appointment, na wala naman pong dinidistinguish nito whether permanent, casual, or job order. So yun po ang naging problema. And I heard, nagkaroon na nga ng kaso yan. So wala pong pagkakamali yung kanyang kapatid. Alam naman natin yan. Pag ikaw ay nasa pwesto, bawal mong ilagay kung sino-sino ng mga kamag-anak. Pwedeng bawal din sa makisali at makisawsaw sa mga proyekto. Maliwanag po yung Constitution. Walang dapat pecuniary interest yung mga up to the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Even yung bayaw mo, yung asawa mo, yung malapit mong sa loob ng pamilya, whether by blood or by affinity or by marriage, hindi pwede pong ilagay. Kasi ang iniiwasan dito, yung ano ba, yung pabor na may bibigyan mo sa sarili mong kamag-anak. At tama naman po si Gob na Gob Dong, hindi talaga pwedeng i-appoint in whatever form and character or in any manner na i-appoint mo yung kapatid mo. Totoo po yan, mayroon naman naging kaso yan, na yan po ay ngayon ay paksa ng usapin. At sana maayos yung problema na yun. Ang dami na pong nagkaroon ng kanyang usapin na nasuspindi. Kasi yung asawa mo, kung sino pa man ang kaibigan mo, even yung close relative mo, bawal talaga po yan. Kaya sasagutin ko yung tanong mo, talaga bawal at hindi pwedeng So ibig sabihin, attorney, kahit hindi na natin ilagay sa usapin yung pagkakakonvict ni RPJ dati, talagang hindi siya pwedeng ma-appoint? Hindi. In whatever form, manner, and shape, bawal talaga kasi klaro naman yung batas at hindi naman kailangan na maging abogado ka o ikaw ay maging kung ano pa man. Kasi basic po yan eh. Ignorance of the law excuses no one. Bilang mamamayan ng ating mahal na bansa, dapat yung mga batas na yan, alam din natin yan. Kasi pinag-aaralan naman natin yan. Tinuturo yan sa atin. At yan ay naintindihan natin. At yan naman ay pinag-uusapan. Pag sinabing kamag-anak, it includes yung asawa mo, yung asawa ng kapatid mo. Kasi relative by affinity. Hindi nga by blood, but by affinity. Okay. Attorney, given na nakapagpalabas na nga po ng desisyon ng ating Korte Suprema,
Pero sinabi niyo po na pwede pa siya. Kumbaga may mga remedyo pa. Kung sakasakali po, may mga susunod pa po kayong hakbang kung sakaling i-push through pa rin niya itong kanyang kumbaga paglaban sa kanyang kagustuhan. Ay, wala naman kasi yung sa akin nga, sa susunod na election, kung makakakuha nga siya ng presidential pardon, in any way, pwede siyang by any chance, kung makakakuha siya ng presidential pardon, sino ba naman ako para ikaw man o tayo man dito na harangin mo ang kagustuhan ng isang tao kasi that is a given right, birthright ng sinumang mamamayan ng ating Pilipinas. Ano ba ang qualification? Registered voters, natural born citizen, able to read and write. Ay kahit yung nakatapos ng grade 2 at marunong magbasa at nakakaintindi, pwede ka tumakbo. Kasi yan po ay binigay na kalayaan ng ating saligang batas. Kaya ako naman po, on my part, sabi ko nga, kung sa tingin ni RPJ, former congressman, former governor, meron pa siyang argumento na kinulang, pwede pa siya magsumite ng kanyang motion for consideration within 15 days. And yun na lang iniintay ko. Siyempre, pag nag-file siya ng motion for reconsideration, magpapil naman ako ng aking comment opposition to the motion for reconsideration. At alam mo naman ang usapin, hanggat diyan nagiging final, nagkakaroon ng certificate of finality and entry of judgment, buhay pa itong usapin na ito. So, di ko alam kung anong date, kasi ang kailangan niya, ano yung pizza na na-receive niya itong in-bank resolution na ito. From there, pwede siya magpasa ng kanyang pleadings ng motion for reconsideration from receipts. So, kailangan isumite niya yun within 15 days from receipts nung pumilik nung in-bank Supreme Court resolution. At on my part naman, pag na-receive ko yun, siyempre kailangan naman na magsumite na ako ng aking objection or challenge or comment opposition doon sa kanyang motion for reconsideration. Considering po ito yung isang tagumpay, ano yung nakikita po ninyo na magiging kumbaga epekto ng ganitong klaseng hakbang? Kasi pambihirang pagkakataon po ito na kumbaga may nag-file para ma-disqualify ang isang kandidato na talagang napagdesisyonan. Ano yung nakikita po ninyo magiging epekto nito sa mga susunod pa po? And siguro, sa community na din po, sa pagiging mapagmatsyag sa mga kandidatong nagpa-file ng kanilang candidacy. Ang akin lang naman dito is mabigyan linaw at hindi naman masayang yung boto ng mga mamamayan, mga botante ng segunda distrito. Kasi ito naman kahit sa ibang lugar, even na Attorney Makalintan, pag may nakikita yung mali sa provision ng batas o hindi tamang sabi nga natin tamang mga pagsusumite ng aplikasyon kasi meron tayong sinasabing nuisance candidate, and I will never consider former Governor Padilla as nuisance candidate. Nandun naman yung kanyang kwalifikasyon at dedikasyon, hangarin niya sa sarili niya na tumakbo bilang representative, and she has the quality of a good leader. It so happened na nagkaroon ng kung sabihin namantsahan. So, kailangan nyo lang ayusin niya. Kung siya ay makakakuha ng presidential pardon, I would like to reiterate second, third, and fourth time again, infinitum, walang katapusan na paghikayat ko sa kanya. He get presidential pardon, and by no means, ikampanya pa natin siya. Kasi wala namang problema sa kanya kakayahan. Kilala natin yan. Talagang magaling na dating leader ng ating probinsya. Kaya lang problema, pag hindi talaga pwede, huwag mong ituloy. Sabi nga ni Presidente, huwag mong subukan masisira ang buhay mo dyan. Yun yung problema dito Talagang hindi pwede. Kasi akin naman I have nothing against personal kay former congressman and governor. Kaibigan ko naman yan Una-una wala naman tayong masamang tinapay. On my part naman, bilang sabi nga natin, abogado, ini-interpret lang natin kung ano nakasaad sa batas. It's so happy na ako lang yung isa na nagkaroon ng inisyatibo. Sabi ko nga, may personal, moral, and social obligation to correct. Para yung boto mo, boto ng bati lahat, hindi naman masayang. Kasi sayang naman. Ibigay nyo na doon sa kwalipikadong kandidato sa pagka-congressman. Kasi ibinuto mo, hindi naman mabibilang. Sayang lang. Ibigay na natin doon sa mayroong karapatan at na kinikilala ng ating saligang batas. Kasi mayroon tayong omnibus election code, fair election. Ang dami nating batas. Siyempre, sayang naman yung pinag-aralan ko na naging abogado ako na hindi ko naman na-apply. Kasi ito ay tulong ko. Kasi magkaroon pa ng enrichment ng jurisprudence. So mga similar feature, similar incident, similar circumstances, magiging dahilan nito na mayroong isa pong attorney Sherwin Mata na naglakas loob
naklaruhin. Kasi kung sino man uli na alimbawa, hindi natin alam, may mga problema legal, tatakbo ka, hindi gagamitin na lang ninyo. In the case of Padilla versus Atty. Mata, ay deklarado. So, ito yung magiging, ito yung immortalized by the legal action that I made. So, masusulat po ito na habang ang mundo ay mundo, habang ang Supreme Court ay nandyan, nasulat po yung pangalan ko dyan. At lahat po ng abogado, yan ang ninanais na makarating yung pangalan mo hanggang sa kataas-taas ang hukuman. And I feel proud and I feel honored and humbled by the result. Kasi kahit pa paano po, hindi naman po ako batikan at hindi naman ako. Nung nakaraang taon lang po ako naging abogado. So, it's a sweet of victory. Pero, I feel sympathy with former Congressman, former Governor Padilla, na sa kaso, wala naman pwedeng tabla. It's either talo or panalo. Ito naman, masaya rin ako dahil nanalo ako. At nagawa ko lang yung aking obligasyon bilang isang abogado. At sa pagkakataong ito, sabihin natin, you have to put an end for every litigation. Sometimes, somewhere, there must be an end for every litigation. At di naman po pwede na magsalita ka lang, informal, o magbibigay ka ng mga informasyon. Ang purpose ko lamang po dito ay maging klarado. So pag mayroong mga salita, mga informasyon, sabihin nyo lang, tapos na yung kaso na yan. And in fact, ako po ay nagbigay nga po ng ganitong press, ano ba tawag dito? Press con, para, bigay ko lang linaw na tapos na po ito. Not unless, mag-file pa nga po siya ng kanyang motion for reconsideration. At iniintay ko po yun na kung gusto niyang isumite yung kanyang pleadings, mayroong bagong argumento, mayroong, sabi nga natin, upon the advice of his lawyer, wala namang problema. At ako naman, siyempre, magsusumite rin ako ng aking common opposition. From the time na nagkaroon na ng entry of judgment, nagkaroon ng final legislatory decision, ay doon na lang masasabi na tapos na. Kasi hindi naman po pwede ng eternity. Kahit buhay natin, walang eternity. At mayroong katapusan at mayroong hangganan lahat ng bagay. At yun po ang aking kasagutan sa mga bagay niya. Okay, Tony, tanong ko naman po. Next move po ninyo after this, and I think friend mo din naman si RPJ. Yeah. As a friendly advice, kung kahapon si RPJ, anong mensahe mo sa kanya? Hanga ako sa katatagan at kanyang marugdob na kagustuhan na magserbisyo. Nagkataon lamang na we belong to the different pens. Naroon siya sa side ng pagkakaintindi niya na tama siya. Nandito naman ako sa side na in-interpret ko lang yung batas. So wala pong ibang pwede na magkaroon ng kapangyarihan na interpret ang batas kung hindi ang judiciary. The legislative enact laws, the executive execute the laws, and the judiciary interpret the laws. Interpret na po ito ng kataas-taasang hukuman. Nakarating na ito sa sukdulan hanggang court of last resort kasi wala na pong ibang Supreme Court kundi ang Supreme Court. Ang Supreme Court pinalalaman ko sa langit na po yun kung mayroong reklamo ka pa. Habang ito naman po ay hindi nababago, ito na po yung kasalukuyang kondisyon at usapin tungkol sa kanyang problema sa kanyang kandidatura na tinuldugan na po ng kataas-taasang hukuman. So wala na, inuulit ko po, kaibigan po natin yan, amigo po natin yan. Sabi ko nga, pagdating ng oras at panahon, if he could get a presidential pardon, by all means, pwede po siyang tumakbo ulit. At naintindihan naman po yun. At syempre, entitled naman siya sa kanyang opinion. Entitled po siya sa kanyang mga saloobin. Ang sa akin lang, saan ba yung tama? Saan ba yung sinasabi ng batas? Kasi kahit sino man po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion. Kaya nga kailangan po mayroong husgado para po magkaroon ng definitive ruling na kailangan tanggapin mo yan. Right or wrong, if the Supreme Court renders the decision, it becomes the law of the land. Right or wrong, kung sa tingin nyo ay mali, ay di mag-apila kayo. Pero habang yan po ay di nababago, votation niya, mayroong nabubutuhan din kasi kumisan mayroong dissenting and majority opinion ang imbang kung ano yung naging decision ng majority. That's the doctrine, that is the principle that should be followed. We as lawyers and all the residents of the Republic of the Philippines, kung ano yung batas na sinabi ng kataas-tasang hukuman, walang iba kung hindi Supreme Court of the Philippines na po ang magbibigay ng desisyon. Reaction niyo po, yan po kayo ng reaction dahil sa pahayag ni RPJ. Sabi niya, there was somebody behind sa dalawang na ito. Alam naman yung somebody behind, kahit nga sa akin, sabi ko nga, for every success of a person, there is always a man or a woman. Kung ikaw ay babae, there is always a man. Kung ikaw naman ay lalaki, there is always a woman. Pero sa politika, ay hindi naman po ako politiko.
na ako naman po ay sabi ko nga hindi pwedeng sabihin na it cannot be quantified by monetary consideration. Inuulit ko nagkataon na ako ay nag-file ng petition at ako rin naman meron din naman akong political preference and including each and every one of you. Meron kayong gusto na samahan at botohan at karapatan ninyo yun. Tama po. At sa pamamagitan lang sa mandato ng eleksyon, ito nagiging boses ng mandato ng mga mamamayan. Kung sa tingin mo ay tinalo yung manok mo, kung sa tingin mo ay nanalo yung minamanok mo, yan po ay kilalanin natin. Kasi kahit ako, pwede akong magkampanya. Kasi may prohibition lang naman yan kung ikaw ay government employee. Bawal ka makisawsaw sa isyong political. Ako, sasabihin ko, meron din ako mga kandidato, mga politiko from national to local na sinusuportahan ko at karapatan ko naman yun. Pero to be accused na para baga meron nagbigay sa akin, wag naman. Kasi hindi naman natin kailangan na sabihin natin, nabubuhay tayo sa kung sino yung nagtutulak sa akin. Kasi I have my own independent mind. I could not be swayed away by somebody na para bagang ako ay robot, nadidiktawan kung atong mata itong sabihin mo, kung atong mata itong gawin mo, naman. Kasi makikita po ninyo, and even yung sa prime water, I could even file a petition for TRO. Kasi kung ginagawa ko nga, dinadrap ko yan. Kung gusto ninyo, isa kayo dito sa making signatory. Kasi may issue tayo sa prime water. Kasi ang issue dito is a matter of public interest. Isipin ninyo, ang sarap ng tubig ng Camarines Norte. Pag araw ng alam niyo na, tayo nakaranas tayo dyan. Na kahit lahat tayo pwede mag-file. Pero I want to clear the allegation na wala pong nasa likod nito. Na ito po, it's my own personal doing. At yan na po ay kakayahan ko. Kasi kaya ko namang naging abogado po ako. Ibig sabihin, marunong naman ako mag-English. Tama po. Okay, so paglilinaw sa bawat, sabi mo nga sa bawat tagumpay ng isang lalaki, merong nasa likuran. So ito ay si Becca. Ay, siyempre naman. Wala naman. O baka maano yan, ha? Attorney, ako po magtatanong. Sinusunod po natin na registry ng pag-receive niya ay yung pinapareceive po ng postmail. Yeah. So, yung pag-receive po niya, so ibig sabihin po, aabutin pa ng election proper. Meron Ay. po ba kayong naiisip na magbigay ng kopya sa COMELEC para sa kanyang status po? Ay, ano to? Ito kasi binigyan lahat ng parties, all party to the case, the COMELEC, and then Provincial Election Supervisor, and then the petitioner himself, ako yun, and then si respondent appellant, former congressman, former governor Padilla. Sila po ay bibigyan ng CP. Ako lang po isa rin sa nabigyan kasi isa ako sa party to the case. Kayo naman po, kung gusto naman for your own personal consumption, public, private, or official, bibigyan ko kayo ng kopya. Kasi ito, baka ipalaminate ko ito kasi baka biglang mawala. Kasi passage of time, baka mamaya ingat-ngatin ito ng alam mo na, to, bigyan na yung ipalaminate ko para hindi mabasa at hindi masira. Ano po? Kaya lahat po ay, bibigyan ng kopya. Pero kung kayo po, mga local medias, mga kaibigan ko dito, mamamaya, bibigyan ko yun ng kopya. Attorney, for reference na po, kailan natin i-final yung case against RP? Ay, last year pa. Ano ito nung pang last year. Kasi dinesisyonan ng COMELEC and BAC December 10. So last year pa ito, ngayon lang dinesisyonan. Ang bilis nga Kasi pag mga election case kasi, dapat kasi resolbahin agad dito. Kasi kung minsan, sa tagal, may bagang sinasabi na kung minsan yung mga disqualification, yung dinidisqualify mo, natapos na yung tatlong termino, saka lalabas yung decision. Ikaw aawa naman. Paano kung nanalo yan? Ang hirap ng ganun. Kaya pag talaga mayroong pong guidelines at mandato ang Supreme Court na lahat ng election case, kailangan yan summary, mabilis para wala pong may iwanan sa laylayan. Dapat matapos po yan. Attorney, kailan yung pinakang simula, kung kailan talaga nag-umpisa itong disqualification case, gaano katotoo na nagsimula pero ito kay former Governor Atoy Tipo? Ay, matagal na nga ito. That's correct kasi naging kalaban niya ito sa politika. At itong usapin na ito, naging issue na. Matagal na. Nagkaroon na ng desisyon ito. In fact, nagkaroon na nga na ito ng interim judgment. Kasi from the Sandigan Bayan na nagkaroon ng conviction, tinaas ito sa Supreme Court. Kasi pag Sandigan Bayan, isang appeal ka lang. Then sa Supreme Court, nagkaroon na ng desisyon. Na natalo siya, nag-appeal siya, nagkaroon ng interim judgment. In fact, I hate to say this, ano nga siya dito, parang naranasan niya yung, alam niyo, yung buhay sa loob ng 4 na kwadrado ng isang, alam niyo na, I hate to say that, pero nangyari yun. Naserve naman niya ito, and then eventually, binigyan siya ng hindi nga siya binigyan ng problema kasi dapat naayos na is presidential pardon. Ay, nabigyan lang siya ng parol. Pag sinabing parol,
limited nga may kondisyon yun na hindi ka pwedeng gumawa ng mali, hindi ka pwedeng makagawa ng mga kasalanan at pwedeng ma-revoke yung iyong parol. So dapat sana nakuha niya ay presidential pardon. Just like his brother, yung ating kasalukuyang senador, si Senador Robin Padilla, nagkaroon din ng problema yan yung sa conviction niya sa baril. Pero nakakuha siya ng presidential pardon. That's why he was able to run for senator. At in fact, nanalo siya. At ngayon, siya ay kasalukuyang senador. Dapat nagtanong siya doon sa kanyang kapatid para naayos niya ito. Yun lang naman ang kailangan talaga sa kanya. Kasi pag makakuha siya ng presidential pardon, 3 years lang naman ito eh. Si Donald Trump ka, mag-i-80 na. Wala pa naman yata 80 si RPJ. Basta ang tao ay minamahal ng kanyang sambayanan, kanyang mga botante. Hindi issue yung edad. Hindi issue kung ano ka pa man. Nandiyan yun lang yan eh. Sa tingin natin, malay mo, makakuha siya ng presidential pardon after 3 years, 2025, 2028, ay pwede siya tumakbo for the same position o congressman naman. So that's it. Mensahe niyo po. Okay, masyado seryoso po, isang tanong na lang. Yeah. Hindi maiiwasan na sumamaan loob sa iyo ni RPJ dahil ikaw yung lumantad na petitioner. Sino naman sa palagay mo ang natuwa na matapos na magpalabas ang Korte ng Desisyon? Ay, una, siyempre, sa usaping mayroong natuwa at mayroong nalukot, ay siyempre, una ako ay natuwa at nanalo ako sa usaping legal. Sa usapin naman ng kung sinong napaboran dito, ay siyempre una napaboran dito ay doon na yung mga botante ng segunda distrito. Alam na nila kung sino ang bubutuan. At siyempre, sino pa ba? Ay di kung sino yung mga kandidato sa pagka-congressman ng segunda distrito. Kasi hindi natin pwedeng i-discount yung possibility na may followers din yan, may sariling tao yan, at mayroong boto. It's either babawasan ka o madagdagan ka. Kung sa laban baga, kung sa tong age na wala yung kalaban mo, ay di, ikaw nahamigin mo na yan. Tama? Pero on my part, ay ang matutuwa siyempre dito, ay di yung mga kasalukuyang naglalaban sa posisyon ng congressman. Ako naman, naging instrumento lang ako na in-interpret lang at tinaan ko lang sa tamang proseso. Kasi totoo po yan, pagdating sa batas, walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak. Kung ikaw ay na-issuean ng warrant at mayroon kang mandamiento at aresto na inisyo ng hukuman, kahit kaibigan mo pa kung sino man dito na pulis, kung sino pa mang kahit PNL general, ay hindi pwedeng sabihin na kaibigan ko si general na ako ay anak ng presidente at hindi niya ako pwedeng arestuhin. Kasi ang pinag-uusapan ko dito, rule of law. Kung ano po ang sinatadaanan ng batas, yun ang susundin natin. Na regardless kung mayroon na paborat, ay sabi ko nga sa kaso, wala naman tabla. May nagkataon dito na pumabor ito sa akin kasi ibig sabihin, from the very beginning, up to the last day of the battle, legal battle, tama ako. At siyempre, ako ang nanalo sa labanan ito, na hindi naman kung sino pa man, na hindi naman kung sino politiko dito o malalaking tao dito sa probinsyang ito. Kung hindi ako po kasi ang kalaban niya dito sa usaping legal, na unang sasaya, ay di siyempre ako. Tama po. Yung adventay, ay ano na yun, secondary na lang yun. Para baga kung pag nanalo ka sa isang laban, yung blowout mo ay secondary na lang yun. Pero ang masaya dyan, kung sino diniklarang panalo, sa boxing man yan, o sa anumang patimpalak, o anumang paligsahan. Ang masaya siyempre, yung nanalo. Ay sino ba yun? Ay, you know the answer. The answer is in the question. Kung sino yung nasa harap mo ngayon, nagsasalita, ay ako yung masaya. Tama po. Tama po, Atty. Okay. May isa pa. Isang oras na to. Yung sa Comelec decision po noong December 2024, so mayroon na pong ipinalabas na hindi na po siya pwede tumakbo. So ano po yung maaaring maging penalty dahil kasalukuyan po nagbabadera po siya na siya ay tumatakbo? Ay, hindi na nga pwede yung kasi hindi na-aari alam mo kung bakit wala na nga sa listahan. Ang naging yung petition ko is to deny jokers or to cancel the candidacy. So nagkaroon ng desisyon, tinanggal yung pangalan niya. So kahit saan po, balik-balik na rin mo yung baluta, wala ka makikita ang pangalan na Casimero, Roy Padilla Jr. Kahit umiyak ka pa, talagang wala. Kasi not unless, ayaw mo maniwala sa katotohanan, may problema yan. Pag hindi ka naniniwala sa katotohanan. Ibig sabihin po, wala naman pong penalty ito. Nilimit lang ng ating saligang batas yung the right to suffrage, the right to vote and be voted upon. Yung karapatan mong ikaw ay butuan, ay natanggalin dahil sa iyo. In the meantime, yun ang restriction sa kanyang kakayahan at karapatan. Na hindi naman tayo kasali doon. Even myself, hindi ko naman alam kung bakit nangyari yung ganyan. Siya mismo ang nakakaintindihan.
siya mismo ang makakapagpaliwanag. Alam niya kung ano nangyari sa maliit na bagay. Maliit na bagay lang po talaga yung nangyaring ito. Medyo napabayaan lang. Kasi mayroon naman paraan, hindi lang niya nagawa ng remedyo. During the time na siya ay congressman at dating gobernador ng ating probinsya. Kaya ang advice ko sa inyo, ano mang usaping legal, pag kayo naharap sa isang usaping legal, huwag niyo pababayaan. Kasi huwag mong yung i-ignore lang. Kasi baka di nyo alam, mayroong legal implication yan. Na hindi pagbabayad ng utang, pwedeng makuha yung iyong ari-arian. Kung kriminal naman yan, pwede ka makulong. Huwag din yung baliwalain. Kasi kailangan yan, talagang tapusin mo at ilaban mo. Kasi kung may karapatan ka, sabi nga ng ating mga kilalang abogado, ipaglaban mo. Nagkataon lang na kinulang siya doon sa puntong yun. Na hindi ko naman siya pwedeng sisihin. Kasi maraming why and wherefore kung bakit nangyari yung ganung sitwasyon sa kanya. Sa huli po, ginagalang ko po yan. Kasi hindi naman natin pwedeng kalimutan na naging bahagi siya ng serbisyo publiko sa ating probinsya. Nandiyan naman po yung kasaysayan ng kanyang paglilingkuran sa ating probinsya na magaling pong gobernador at magaling naman na congressman niya. So sa panahon lang ito, nagkaroon talaga ng problema. At hanggang doon lang talaga. Kung maayos niya yun, sabi ko nga, inuulit ko, makakuha siya ng presidential pardon, then so be it. Suportahan natin siya sa mga pagkakataon. Okay? No. Sige, oh. Pasalamat sa inyo lahat. Hangad po sa inyo ngayon, araw na naman ng eleksyon, masaya na naman tayo. Kasi ang buhay po kasi ng demokrasya ay nasa atin na third force sa media. Kasi kayo po yung mga unsung hero na kayo po ang sa kainitan ng ulan, sa bilad sa araw, naghihintay kayo, maipahayag lang at maparating yung balita sa kasulog-sulukang bahagi ng ating lalawigan ng Camarines Norte. At sa inyo pong sa inyo pong profesyon bilang local media, ay malaki po ang kontribusyon na binibigay ninyo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon, hindi fake news. Kasi po yung sinasabi ko sa inyo, totoo po ito ha. Hindi po ito fake news. Ang hangarin ko lang naman sa inyo, maayos na pangatawan, maayos na kalusugan at harinawa ay pumunlad ang bawat isa sa atin at maging mabuti ang ating buhay. Maraming salamat at pagpalain ang mahal ng ating probinsya. Thank you very much. Okay. Ano natin nag-order ka ng para